There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you. Wag po tayo magpakampante dyan. Wag po tayo magpakampante. Bakit? Kasi tignan ninyo dito pa lang sa interview kay Villanueva. Kayo kinakausap niya? Walang kahit na anong special na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ng dapat tapusin. Di ba iisa yung linya nila? Gusto nilang ilihis tayo na naman. Gusto nilang hindi natin isipin or gusto nilang isipin natin na iba sila sa house. Usap with SP ng mga possible preparation, sir? Wala. Zero. Pero sir, yung rules, pwede siyang gawin even during the break. It has to be Sagutin mo, oo, wag ka na magpaligoy-ligoy pa. decided upon. Oo, pwedeng mag-decide kayo during plenary. Na pwede kayong Plenary kahit naka-adjourn kayo. Action yan. You can paikot or discuss about it among yourselves and then Iwas in interview kasi. promulgate it in the plenary. Pero some scholars were saying, Guys, when it comes to impeachment, may special role kayong ginagampanan. Nasa- So kahit naka-adjourn, you can continue. Nasa constitution ho, tama. Yeah. Pero again, it is the plenary action that would Okay. Wag po tayo magpakampante. Sabi nila sa June 2, naka-adjourn sila at naka-break sila until June 2. Pero wag po tayo magpakampante. Bakit? Nakita ninyo, ginawa nila sa house, kampante tayo, no? Pinakampante nila tayo kung ano-anong pinalalabas nilang issue. Yung pala, at the back of that, talagang nakakasapala. Kasado na pala yung impeachment. Ngayon, itong Senado naman, pagdating sa Senado, gusto nilang alam mo yung kunwari nag-iingay sila na, hindi, iba kami sa Senado Pero nangyari na yan, nakita ninyo sa BICAM. Minsan na natin napatunayan, ang iingay nila sa usapang budget. Keso may insertion, keso may kaduda-duda, akala mo talagang kakampi natin ang Senado. Pero later on, isa din itong mokong na to na pumirma. Kaya wag po tayong alam ko ang gagawin nila during break na kung ano-anong issue ilalabas nila but during the break, magpe-plenary yung mga yan. At itutuloy nila yung impeachment na ito talaga. Kasi sabi nga nila, if the price is right. You could imagine, di ba? Parang tinrider tayo dito Ang daming mga usapin, tapos sa likod pala nun, nakita ninyo kahapon nung nagsidatingan sila. Nakita nyo sa ngiti pa lang nila, yung iwas nila sa sagot, dun pa lang alam na natin, nakaboto na sila prior to the session kahapon. Meron na yan silang boto, nakakalap na. Oo, tignan ninyo ang nag-lead ng pangangalap ng pirma ay itong si Janet Garin. Dapat nga si Janet Garin ang napapadala sa ICC dahil sa kaso nila dyan sa Deng Vaxia na yan. Ang daming mga bata ang namatay dyan. Tapos, ang inaano nila yung hindi naman napatunayan na kay PRRD. So, wag po tayo magpakampante dito sa Senado na to. May binabalak ang mga to na hindi natin alam. Anyway, tignan natin ang mensahe ni VP Sara. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So, kailangan natin antayin. Antayin natin yung kanilang planong patalikod. Patraidor ang ginagawa nila yan. Hindi ako naniniwala na iba ang Senado sa House. Magkakausap yung mga yan. Yung Duterte aligned na mga senadors, I think na sila na overwhelmed sila, na outstand sila nitong the price is right senators na to. Nasabi ko nga, napatunayan na natin sa BICAM yan Sa BICAM, nagtagumpay sila. Oo, yung mga anak kuno ni Marcos, kunwari, kontra doon sa ng tatay nila. Pero nakita mo, nakapirma din naman yung anak niya. By the way, patalastas nga muna tayo. Kaya pala. Iba naman ang personal kaysa politika.
kumbaga, no? Ngayon. Sa lahat ng mga intriga Grabe. ng mga parties involved. Oh, Kung ano ba grabe ngiwi yan. Kaya pala. talaga ang nangyari. So I think it is also our Clarify lang, no? Anyway, hanggang dito na lamang, no? Sabi ko, ulitin ko, huwag tayo magtitiwala sa Senado. Iisa lang yung balat ng mga yan, basta tama ang halaga.